Acting Provincial Director, Bulacan Police Provincial Office. Kinatawan ang unang distrito ng Bulacan. Iginagalang Danilo A. Domingo. Iginagalang Daniel R. Fernando, punong lalawigan ng Bulacan. Iginagalang Alexis C. Castro, pangalawang punong lalawigan ng Bulacan, na kinakatawan ni Bibining Winrose Cruz. Iginagalang Gilbert P. Gatchalian, pangalawang punong lungsod ng Malolos. Sir Ruel F. Paglican, Senior Strength Curator, Pambansang Komisyong Pangsaysay ng Pilipinas. At Sir, hinihilingan po ang lahat na tumayo para sa pambansang awit ng Pilipinas na pangungulahan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa saliw ng Bagong Bayan Brass Band. Tungkol! Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Manatili po tayong nakatayo para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangunahan ni Scout Jairos Maverick B. Garcia, Boy Scouts of the Philippines. Taas ka ng kamoy. No! Sabay-sabay nating ligasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasadisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Suba kamoy. No! Manatili pong nakatayo para sa himno at panata sa Bagong Pilipinas. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino,
buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Ang simbolikong pag-aalay ng bulaklak ay pangungunahan ng ating panauhing pandangal. Iginagalang Gloria Macapagal Arroyo, ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kinatawan na ika-2 distrito ng Pampanga. Siya ay sasamahan ni na iginagalang Daniel R. Fernando, punong lalawigan ng Bulacan, at Police Colonel J.P. Baybayan, Acting Provincial Director, Bulacan Police Provincial Office. Yun o, nadala ko ang bulaklak. Para sa pang-arawan. Ika, siya. Tungkol 2. Dito po nagtatapos ang pag-aalay ng bulaklak. Inaanyahan po ang ating mga panauhin tumayo sa harap ng bantayo para sa sama-samang pagpapakuha ng larawan.
Heavenly Father, we gather today with grateful hearts as we commemorate the birthday anniversary of Jose Rizal, a patriot whose love for God, country, and fellow Filipinos continues to inspire generations. We thank you for the gift of this life, his wisdom, courage, and unwavering commitment to truth and justice. Through his words and actions, he awakened the spirit of our nation and reminded us the dignity and worth of every person. As we honor his memory, grant us the strength to follow his example of integrity, compassion, and selfless service. Help us to use our talents and knowledge for the common good, to stand for what is right, and to work for peace, unity, and progress in our country. Bless our leaders who are present today, our communities, and all freedom-loving Filipinos. May we remain faithful to the values of freedom, responsibility, and love of country that Rizal so dearly cherished. May his legacy continue to guide us in building a just, peaceful, and prosperous nation under your loving care. This we pray in Jesus' name, and everybody say, Amen. Thank you. Maraming salamat po, Sir Henapia. Upang magbigay ng kanyang bating pagtanggap, atin pong tinatawagan ang pangalawang punong lungsod ng Malolos, iginagalang Gilbert T. Gatchalian. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa atin pong mga iginagalang na mga panauhin. Sa umaga pong ito, sa atin pong mga kasamahan na patuloy na itinataguyod ang alaala at mga pangarapin ng ating pambansang bayani. Siyempre, ang ating mga grupo na kasama po ngayon, ang Brotherhood of Freemasonry, palakpakan nga po natin sila. Ang kaparehong grupo na sinamahan din ng ating pambansang bayani, gayon din po ang Knights of Rizal, palakpakan po natin ang Knights of Rizal. Ang ating mga guro at mga punong guro ng Department of Education mula po sa Bulacan at lungsod ng Malolos, palakpakan po natin sila. Ang ating pong mga miyembro ng iba't ibang departamento ng pamahalaang lungsod at pamahalaang panlalawigan na ngayon ay pinangungunahan ng ating nanunuparang City Administrator, Ma'am Jerty Nicodemus. Nandiyan si Ma'am Jerty, na siya ring palakpakan po natin si Ma'am, na siya ring nanunuparan po na tigapanguna ng kagawaran o ng tanggapan ng kultura, turismo at sining ng lungsod ng Malolos. Mga kinatawan po mula po sa sangguniang panglunsod ng lungsod ng Malolos na kinabibilangan ng ating mga kasangguni, kagalang-galang John Vincent G. Bitug, kagalang-galang Miel Artembi Agustin, kagalang-galang Victorino M. Aldaba III, kagalang-galang Poncho M. Arcega, kagalang-galang Dennis D. San Diego, at ang ating mga punong barangay na pinangungunahan ng ating ABC President, kagalang-galang Cesar S. Bartolome. Sa ating pong mga official and staff ng ating pong National Historical Commission of the Philippines dito po sa lungsod ng Malolos na pinangungunahan ni Sir Roel Pagiligan at kanyang mga kasama. At syempre po ang ating kapulisan na pinangungunahan ng ating acting provincial director, Police Colonel JB Baybayan. Palakpakan po natin. Ang ating pong City of Malolos Police na pinangungunahan naman ni Sir Romel Henablaso at mga kasama. Sa ating mga kinatawan ng iba't ibang mga media sa lungsod ng Malolos, sa lawigan ng Bulacan at buong Pilipinas, ang isa sa mga kasangga po ng ating pong mga mamamayan para sa pagpapahayag ng katotohanan. Palakpakan po natin ang mga miyembro ng ating media. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan sa lungsod, sa lalawigan at sa buong bansa na patuloy po na nangangarap ng pangarap na sinimulan at pinagpapatuloy sa alaala ng ating pambansang bayani
sa pagdiriwang po ng ating ika-165 na pagdiriwang ng guning taon ng kapanganakan ng ating pambansang bayani. At syempre sa atin pong mga opisyal ng lalawigan, sa pangunguna ng ating punong lalawigan, kagalang-galang Daniel R. Fernando. Palakpakan po natin ang People's Governor. Ang kinatawan ng unang distrito, Congressman Danilo A. Domingo. Magandang umaga po. Gayun din po ang atin pong pangalawang punong lalawigan, Vice Governor Alex Castro na kinakatawan po ni Binibining Win Cruz. Magandang umaga sa inyo. At syempre ang ating panauhing pangdangal, ang ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, isang mahusay na ekonomista at itinaguyod po ang lalong pagkakadugtong-dugtong ng ating arkipelago sa pamamagitan po ng kanyang programang Strong Nautical Highway, na kung saan ang ating 7,600 isla ng bansang Pilipinas ay lalong napalakas ang ating mga ugnayan. At syempre, ang kinatawan ng ikalawang distrito ngayon ng lalawigan ng Pampanga ay ginagalang Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am, mayapayabak po. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating pagdiriwang ngayon po ay may tema tayo na kung bibigkasin, ito po ay si Rizal sa Bagong Pilipinas. Pamana ng kanyang buhay sa pamamagitan po ng kanyang pangarap, adhikain at paninindigan. Siguro nga po yun yung tanong natin, what if Rizal is living right now at this moment? Ano kaya yung kanyang magiging mga pananaw? Ano kaya yung kanyang magiging pagpapahayag? Ano po kaya yung kanyang magiging stand doon sa mga issue na kinakaharap po ng ating bayan? Pero alam niyo po, going back to the life of Rizal, Rizal is no stranger to challenges in life. In fact, if one thing would define him, it is his talagang katatagan, kalakasan, at ang kanyang karunungan para harapin ang mga hamon po ng buhay. In fact, at an early age, sinasabi pong si Rizal ay hindi na po makakaabot doon sa wastong gulang kung siya ay tatanda pa sapagkat napakahina ho ng katawan ng ating pambansang bayani. Pero sa kabila po nun, ginawan niya po ng paraan kung paano niya i-address ang kanyang problema. Nagpalakas po siya sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, kasama na po ang gymnastics, fencing, swimming at iba't pang gawaing pampalakasan. Why? Kasi may problema ho eh. Kasi kung mahina ang kanyang katawan, hindi niya magagawa ang kanyang layunin. He identified the problem, he made sure that he addressed the problem, and he addressed it while having his purpose. Ano po yung purpose niya? Ito po ay nakatadhana doon sa kanyang taguri na ibinansag sa kanyang sarili na kung ating aalalahanin, alam nating lahat na tinawag niya ang kanyang pangalan na Laong Laan. Ang ibig sabihin, simula't simula pa ay mayroon na siyang nakatakdang layunin sa kanyang sarili. Pero sa kabila ng magandang layunin po na ito, hindi natigil ang hamon na kanyang kinaharap. In fact, sa kanyang pagsusulong ng pangarap para sa bayan, na-exile pa nga ho siya sa dapitan. But despite that exile or that appearance of defeat sa kanyang buhay, ano po yung ginawa niya? Pinagbuti niya at kinuha niya yung pagkakataon para gawing makabuluhan ang kanyang stay sa dapitan. In fact po, when the Americans came doon sa lugar kung saan siya ipinatapon, nakita nila na ang dapitan ay isa sa mga modelong bayan sa buong Pilipinas. Bakit po? Yung parusa, yung kadustaan, ginawa niyang pagkakataon para baguhin ang mga mamamayan doon sa lupang kanyang pinagtapunan. At alam niyo po, isang pinakamatinding hamon na kinaharap po ng ating pambansang bayani, sa kabila po ng kanyang paninindigan, ang kanyang pinaglalaban lamang naman ay katarungan at pagkakapantay-pantay, hinatulan siya sa pamamagitan ng di makatarungan po na paghusga at pinatungan ho siya ng parusang kamatayan. Siguro kung tayo ho yung kakaharap nun, malulumo na lang tayo, gigive up na lang tayo, pero iba po ang ating pambansang bayani. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang muling pukawin ang damdamin ng makabayang Pilipino ng ating mga mamamayan. Kung saan sa panahon na dapat ay nagmumukmuk siya, isinulat niya ang sulating Mi Ultimo Adios. Ito'y sinasabi hong isa sa pinakamahusay na akdang literatura, hindi lamang po sa kanyang mga titik, kundi doon sa sirkumstansya kung papaano po naisulat ito.
Ang tanong ho ngayon, papaano kaya aharapin ng ating pambansang bayani ang mga hamon po na kinakaharap ng ating bansa? Sigurado po ako na hindi ho siya magpapagapi, hindi ho siya maglulumo, hindi siya malulugmok, kundi gagawin niya ang bawat pagkakataon upang ang bawat hamon ay gamitin niya para sa kabutihan ng ating mga mamamayang Pilipino. Isang hamon po para sa ating lahat. Maraming hamon, maraming kontrobersiya, madami pong mga bagay na kinakaharap ang ating bansa. Pwede nating piliin na gumive up na lang po tayo sa ating bansang Pilipinas at makibang bayan na lang. Pwede nating sabihin wala ng pag-asa ang ating bansa. Pero kagaya po ng ehemplo na ipinakita ng ating pambansang bayani, wag po tayong tumigil. Mangarap tayo sapagkat ang lupang hinirang na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay may maganda pa ring bukas hanggat ang bawat mamamayang Pilipino ay patuloy na magpupursige at makikipaglaban para sa mas makatarungan at mas magandang kinabukasan po ng ating bayan. Yan po ang pangarap ng bawat mamamayang Maluleño, bawat mamamayang Bulakenyo at bawat mamamayang Pilipino. Magandang bukas, mas makatarungang lipunan at mas magandang kinabukasan sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino na kinakatawan ng ating mga mamamayan. Kaya po sa ngalan ng ating pamahalang lungsod ng Malolos, sa pangunguna ng ating punong lungsod, kagalang-galang Christian D. Natividad, sa ngalan po ng humigit kumulang 280,000 mga mamamayan ng ating pong lungsod, malugod po namin kayong tinatanggap sa makasaysayang lunan pong ito, kung saan minsan isang panahon, binigyang inspirasyon ng ating pambansang bayani ang 21 kababaihan ng Malolos para mas mangarap, hindi lamang para sa kanilang mga sarili, kundi sa mga susunod na henerasyon pa ng ating lahing Pilipino. Muli po sa ating panauhing pangdangal, kagalang-galang Gloria Macapagal Arroyo, sa ating mga kapwa lingkod bayan, mabuhay po ang alaala ng ating pambansang bayani. Manatili ito sa ating puso, ipakipaglaban natin at ang kanyang pangarap, sama-sama po nating tamuhin dahil ang pangarap ng ating pambansang bayani ay karapat-dapat na patuloy nating ipaglaban. Magandang umaga po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Vice Mayor Gatchalian. Upang magbigay ng pansigliwang pananalita, atin pong tinatawagan ang punong lalawigan ng Bulacan. Ikinagalang, Daniel R. Fernando. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa ating siyudad ng Malolos, gayon din kasama po natin ang ating Congressman Danilo Domingo, palapakan po natin. Vice Mayor Bebong Gatchalian, palapakan po natin. Ganoon din po kapiling natin ang mga konsehales, mga kapitan ng ating barangay dito po sa siyudad ng Malolos, palapakan po natin. And without his presence, palapakan din po natin Mayor Christian Natividad. Sa lahat po ng departamento o pinuno ng departamento ng City of Malolos, palakpakan din po natin, headed by J.J.T. Nicodemus. Sa ating mga non-government organizations, sa Knight of Rizal, Masonic, of course, sa ating CSO, palakpakan po natin silang lahat. Ang tagapag-alaga at ng ating Museo Republika ng 1899, si Jose Roel Pagiligan, ang tagapangalaga ng Museo Marcelo Isel Pilar, Eric Zon Dublas, palapakan din po natin. Ang Museo ng Kasaysayan Pampolitika ng Pilipinas, Alexander Aguinaldo. Muli po, isang magandang umaga. Of course, kapiling din po natin, mas lalong higit ang ating guest speaker, ang ating dating Pangulo. At kayo po ay Congresswoman ng Pampanga, palakpakan po natin, ginagalang Gloria Macapagal Arroyo. Ma'am, thank you po sa pagdating.
Maraming salamat. Ang ganoon din po, binabati natin ang ating kapulisan. Isang magandang umaga po sa ating kapulisan, headed by Colonel Baybayan. Ayan, magandang umaga po. Napakaganda po ng tinuran ng ating Vice Mayor. Ngayong umagang ito sa kapanganakan ng ating dakilang bayaning Gat Jose Rizal. Sa ating provincial government, nakikisa po tayo sa kapanganakan ng ating dakilang bayaning Gat Jose Rizal. Napakalayo na po na nakarating ng Pilipinas. Sobra-sobra na po. At tama ang sinabi ng ating Vice Mayor kanina. Ano kaya ang gagawin ni Rizal kung siya ang nabubuhay sa ngayon? Sa kanyang makabayang prinsipyo, hindi niya hayaang manaig ang maling impormasyon kaysa katotohanan. Hindi siya mananahimik sa harap ng katiwalian at mga suliraning humahadlang sa pagunlad ng ating lipunan. At higit sa lahat, patuloy niyang gagamitin ang kanyang kaalaman upang magmula, magkaisa at magbigay ng pag-asa sa kanyang kapwa Pilipino. Mahigit isang siglo na po ang lumipas mula nang ialay ni Rizal ang kanyang talino at buhay para sa bayan. Ngunit hanggang ngayon, nanatiling buhay at makabuluhan ng kanyang mga aral at legasiya. Mga minamahal kong kababayang Bulakenyo, ang mga hamon ng ating panahon ay maaaring iba. Iba na po sa mga hamon sa panahon po ni Rizal. Ngunit ang kailangan nating tugunan ay nananatiling pareho. Kailangan natin nagkakaisang mamayan at malasakit, may prinsipyo at pagmamahal sa bayan. Bayani na nakaraan, gawin natin siyang inspirasyon sa ating pagpapasya ngayon at gabay sa ating pagharap sa kinabukasan. May mga lumalabas na espekulasyon, si Rizal nga ba ay parang si Kristo? Si Rizal nga ba ay katulad ni Kristo? Kasi kung mapapansin nyo, siya po ay namatay sa firing squad. Si Kristo ay namatay at ipinako sa krus. Bakit? Dahil isinalba niya ang kasalanan ng sambayanan. Isinalba niya ang kasalanan ng tao. Si Rizal, na firing squad dahil nakipaglaban sa kalayaan. Isinalba niya para sa kalayaan. Maraming nangyari sa kanya. Ngunit, ang katotohanan po, siya ay isang naging mabuting tao at naging mabuting Pilipino. Hindi po naging makasarili. Hindi po siya katulad ng iba. Well, sa ngayon po, siguro sa panahong yun, nanawagan din po sa ngayon muli ang ating bayaning Gat Jose Rizal. Magkaisa, magmahalan, dahil ayaw nating masayang yung mga kalihaang ipinaglaban nila ng mga panahong yun. Nagbuhay sila ng buhay. Mga kabataan pa sila, namatay na nang dahil sa pakikipaglaban. Meron pa kayang Rizal ngayon? Tanong ko po sa inyo. Meron pa kaya? Meron pa po. May mga natitira pa po dyan. Kaya nga po, ang gawin natin ngayon, magkaisa po tayo. Tigilan na po natin ang bangayan. Marami po naghihirap dyan.
Maraming kabataan hindi nakapag-aaral. Magserbisyo tayo ng maayos. Gawin natin kung ano ang totoo. Well, sa diwang yan, maraming salamat po. Muli, narito tayo at isiginawa natin ang kaarawan ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, kung saan ka man nandun, ipagdasal mo kami, gabayan mo kami, ipanalangin mo kami sa ating Panginoong Hesus upang dumiretso ang isipan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin ang punong lalawigan ng Bulacan, Daniel R. Fernando. Maraming salamat po. Para ibahagi ang mensahe at pagpapakilala sa panauhing pandangal, atin pong tinatawagan ang kinatawan ng unang distrito ng Bulacan. Iginagalang, Danilo A. Domingo. Maraming salamat sa minamahal nating tagapagpakilala. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Hayaan po ninyo na ako ay pumati at magbigay galang sa lahat ng mga kapatid nating nandito ngayon. Una, higit sa lahat, sa ating panauhing pandangal na bibigyan ko ng mas angkop na pagpapakilala ang ating minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, nagmahal sa atin at minahal natin, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ating People's Governor, ang leader ng lalawigan ng Bulacan, pinagmamalaki nating tagapagtanggol ng mga maliliit, kaibigan ng bawat isa, Governor Daniel Fernando. Ang ating acting mayor na kumakatawan sa ating minamahal na alkalde, Krista Natividad, acting mayor, vice mayor, Bebong Gatchalian, at bumubuo ng sangguniang lungsod, ang mga nagagwapuhang mga konsehal na kapiling natin, Konsehal Bitog, Konsehal Miel, Konsehal Troy, pumalakpak ka naman, tumayo ka. Pasayahin natin yung paghaharap. Wala tayo sa lamay. Konsehal Dennis, na membro rin ng Masonic Lodge. Konsehal Poncho, ang ating ABC President, Konsehal Belki. Meron pa po ba akong hindi na bati na konsehal? Konsehal Troy, buhay. Doble ka. Sa lahat ng mga tauhan ng pamahalaang lungsod na aking nakasamahan at di nakasamahan sa mahabang panahon, nakapiling natin, pinamumunahan ng ating Assistant City Administrator, Konsehal Jerty. Mabuhay ka, Jerty. Ang ating tagapangalaga sa ayusan at kapayapaan sa lalawigan ng Bulacan, Provincial Director
Police Colonel J. Baybayan, at mga kasamahang opisyales ng PNP, Lieutenant Colonel Romel Blazo. Palakpakan po natin lahat ng miyembro ng PNP nandito ngayon, na noong pong ako'y nanunungkulang mayor ay siya kong pinakamatibay na partner sa paglilingkod sa ating bayan. Pinagmamalaki ko na nakasama ako ng ating kapulisan, at pinagmamalaki ko ang bawat isang miyembro ng PNP. Mabuhay po ang ating PNP. Ganon din po sa Chief ng Bureau of Jail Management, na kapiling din natin, Chief Inspector Bautista. Mabuhay po kayo. Salamat din po sa inyong matapat na paglilingkod. Ang ating pong Fire Chief at mga kasama ng Bureau of Fire Protection, Fire Chief Inspector Arvin Mamangon. Thank you po sa inyo. Hayaan po ninyo na kilalanin ko at batiin, pasalamatan ang mga kasamahan nating patuloy na naglilingkuran sa kabutihan ng ating bayan. Ang ating pong School Division Superintendent, Dr. Cunanan, mabuhay po kayo, at mga kasamahang mga guro. Ang mga opisyalis po at kasapi ng Masonic Lodge number 46, palakpakan po natin. Most Worshipful Graciano Trinidad at Very Worshipful Romel Cruz, salamat po sa inyo. Ang opisyales at mga kasapi ng Knights of Rizal, palakpakan po natin. Salamat po sa bawat isa sa inyo. Ganon din po ang mga kasama nating kurador ng ating mga museo, Jose Ruel Pagiligan, Erickson Douglas at Alexander Aguinaldo. Gandang umaga din po sa inyo lahat. Mga kapatid sa media, mga kasamahang naglilingkuran sa pamahalaan, mga kababayan, magandang umaga po sa inyo. Ganon din po, binabati ko po ang ating Vice Governor na kinakatawan ng ating kapatid na si Win. Win, mabuhay ka, at si Vice Governor. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Sa araw na ito, pagsilang ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay buong pagmamalaki nating itinatampok ang kanyang buhay, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang ambag sa pagkakaroon ng isang malayang bansa. Sa liham ni Dr. Jose Rizal sa mga kadalagahan ng Malolos, ay paulit-ulit niyang binigyan mariing panawagan sa mga kababayan, sa bawat isang mamamayang Pilipino, na dapat nating mahalin at paglingkuran ang ating kapwa, ang ating Diyos. Sa pagkasalukuyang panahon na tayo humarap sa krisis at maraming pagsubok sa ating bansa, hayaan nating patuloy na maging tanglaw at inspirasyon ang napakatapat na pananalig ni Dr. Jose Rizal sa ating dakilang Diyos
at ang kanyang ubod lalim na pagmamahal sa ating bayan. Bilang mga Pilipino, bilang mga tunay na Kristiyano, mulit muli ay pagtibayin natin ang ating pagkakaisa, ang ating pagsasama-sama, ang ating pagtutulungan, na pangalagaan at ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Isulong at bantayan ang ating kapayapaan, kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Walang ibang gagawa nito, walang ibang magmamalasakit sa ating bayan, kundi ang bawat isa sa atin. Ang ating pagsasama-sama at pagkakaisa ang susi. Ang ating pagtutulungan ang susi. Ang ating pantay-pantay at parehas na pagmamahal sa ating bayan. At higit sa lahat, ang ating paghingi ng tulong at patnubay sa dakilang Diyos ay isang maghahatid sa atin sa tagumpay, maghahatid sa atin sa mga adhikain natin na sa ating panahon ay makamit natin ang tunay na kalayaan, ang tunay na kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Sa pagdiriwang na ika-165 pagsilang ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay akmang-akma at napakalaking karangalan natin na makasama natin ang ating ipinagmamalaki, naglingkod, nagmahal at patuloy nagmamahal sa atin, ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita. Alam ng lahat na ang ating panauhing pandangal ay siya nating ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya rin ang kauna-unahang babaeng Vice Presidente ng ating bansa. Natatangi, napakahusay na ekonomista at sa kanyang pagiging public servant sa matagal na panahon ay naging isang pangunahing leader sa katatagan ng loob, sa karunungan at husay upang mapaunlad at maitaas ang kalalagayan ng ating bansa. Bilang Pangulo at Lingkod Bayan, nakatatak na sa ating kasaysayan, sa puso at isipan ng mga Pilipino ang kanyang mga pamana, mga programa at proyektong pangkaunlaran na naglunsad at lumikha ng mga mabubuting pagbabago, paglakas ng ekonomiya at pagangat ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng isang matatag na republika na kanyang pinamunuan. Ang ating panahong pandangal ay kinatawan ng 2nd District ng Pampanga. Naging speaker ng malaking kapulungan mula 2018 hanggang 2019. At sa pangkasalukuyan ay chairperson ng Committee of Poverty Alleviation. Ang Pangulo ng Pilipinas na ngayon ay kaharap natin, mahalang masa at minamahal niya ang masa. Arkitekto ng kaunlaran sa mga bayan-bayan sa buong bansa. At karangalan ko pong ipabatid sa inyo at ipaalalang muli sa inyo ng lungsod ng Malolos ay isa sa bayan na tumanggap
ng napakalaking biyaya, tulong at pag-aaruga na naging daan ng kaunlaran ng taga Malolos, ng buong bayan ng Malolos, kasama ang lalawigan ng Bulacan. Sa kapahintulutan po ninyo, sa maiksing kaparaanan lamang, ay gusto ko lamang nabanggitin na siguro'y nandumaan ang ating Pangulo papunta rito, ay masaya niyang tinitingnan ng MacArthur Highway na sa kanyang pamumuno sa unang pagkakataon bilang Pangulo ay nabigyan ng pansin, at ang MacArthur Highway na ito na kanyang pinalapad, pinaganda, inyayos, ay naging daan hindi lamang ng marami at libu-libong sasakyan, kundi ng kaunlaran para sa ating lahat. Marahil ay napansin din ng ating panauhing pandangal na ang City Hall ng Malolos ay yung pong kinaharap nating building fronting the Malolos Cathedral. Yan po ang dating City Hall ng Malolos na kung saan meron 20 taon na ako po ay andidiyan sa loob ng building na yan. Ay merong pangalawang gusali na natayo sa 10 ektaryang lupa na ngayon ay sentro ng paglilingkod sa pamumuno ng ating Mayor at Vice Mayor Bebong Gatchalian at mga tauhan ng City Hall. Ito pong lupang ito ay pinagkaloob sa atin ng ating Pangulo sa pamamagitan ng isang Presidential Proclamation, Proclamation 597, na kung saan ang 10 ektaryang lupa na hindi kayang bilhin noon ng siyudad ng Malolos ay naging ari ng siyudad ng Malolos at naging ari ng taga Malolos at ng lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng kanyang mabuting kalooban. Ito po ay isang government center na naglilingkuran sa lahat ng tao. Ito po siguro ngayon ang pinakamagandang local government center sa lalawigan ng Bulacan. Salamat po, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sa inyo. Bagamat sa lalawigan ng Bulacan ay sa iba't ibang bayan ay marami siyang sinagawang proyekto. Una po ang Malolos ng kanyang pagkalooban ng isang flyover na monumento ng kanyang malasakit sa ating lahat. Makwento ko lang po, Pangulong Gloria, nung po akong unang mo pong congressman, nakikipagkagalit po ako sa tauhan ng DPWH sapagkat gusto po nilang palitan yung steel bridge na inyong pinagawa na napakatibay, napakamahusay at napakaganda. Salamat po naman at yung perang ilinalaan nila roon ay nailagay ko po sa pagpapalapad ng Plaridel Bigaa Road. Muli po, salamat po sa inyo. Palakpakan po muli natin ang ating minamahal na panauhin. At hayaan po ninyo, gusto ko lang pong bigyan din na hindi po makakalimutan ng lungsod ng Malolos, ng Bulacan, ng libu-libong mamamayan na inyong pinagkalooban ng pabahay nung inyo pong simulan na linisin ang MacArthur Highway, hihanda ang Riles para po buhayin ang North Trail. Siguro po hindi bababa sa 20,000 pamilya ang nabigyan po ninyo ng tamang pabahay. Noon po yung mga unang nagpaplano ay dalhin sila sa DRT.
dalhin sila sa San Miguel. Pero kami pong taga Malolos ay nagpahatid sa inyo ng isang panukala na ang relocation ay dapat in town. Hindi kailangang pagsamasamahin sa isang lugar sapagkat mayroon namang lupa ang Malolos para sa taga Malolos. Mayroong lupa ang Kalumpit para sa taga Kalumpit. Sa taga Balagtas, sa taga Mekawayan, sa taga Marilao. Yun po ay dali-daling inyong pinakinggan at ang ipinatupad ninyo ay in-town relocation na kung saan mahigit 20,000 pamilya ngayon ang nasa mas mabuti katanggap-tanggap na kalalagayan dahil po sa inyong programa. Muli po, maraming salamat po sa inyo. Ang binabanggit ko po ay yung mga tinayo nating Northville. Northville 1. Ang Malolos po ay Northville 8. At alam ko po na bagamat mahal po ninyo lahat ang taga Northville, mas mahal po ninyo ang taga Northville 8 na taga Malolos sapagkat mas marami po na ayuda ang inyong pinagkaloob para sa taga Malolos. Para sa ating minamahal na panauhin, ang inyo pong malasakit at pagmamahal sa ating mga kababayan sa buong bansa, sa taga Bulacan at taga Malolos. Ito po ay hindi maaalala ng lahat. Alaalang hindi lilipas at hindi kukupas. Sapagkat ang inyong kabutihan at malasakit ay nakatanim at nakasulat sa bawat puso, sa bawat isip naming mga Bulacan. Mga minamahal kong mga kababayan, muli po, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Pangulo. Sa akin po mga kababayan, andito ito ngayon. Karangalan ko po na ipakilala at naipakilala ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita, ang minamahal at iginagalang natin lahat, ang dating Pangulo ng Bansang Pilipinas, ngayon kinatawan ng 2nd District ng Pampanga, minamahal at ginagalang Gloria Macapagal-Arroyo. Maraming salamat, Congressman Danny Domingo, sa napakagandang pagpakilala mo sa akin. Salamat rin sa iyong suporta sa akin sa buong panahon mo sa politika. Kasama ng iyong kapatid na si Ambet Domingo na nandito rin pala. Kagalang-galang na Governor Daniel Fernando, kagalang-galang na Acting Mayor Gatchalian, pakibigay din ang aking pagpasalamat kay Mayor Natividad dahil sa nagpirma ng imbitasyon sa akin. At lahat ng mga opisyal at mamamayan ng Malolos na narito, gusto ko rin magbigay ng bati sa mga pulis na narito sa pamumuno ni Colonel Baybayan, sa mga Boy Scouts sa pamumuno ni Senior Scout Garcia, sa mga Knights of Rizal sa pamumuno ni Alan Henabia, at lahat ng mga narito itong araw na ito. Happy Rizal Day sa inyong lahat. Una sa lahat, itong araw na ito, Rizal Day, nararapat lamang na balikan natin ang tanong, bakit ba si Jose Rizal
ang kinikilala nating pambansang bayani. Dahil siya ay isang mahusay na manunulat, isa yung dahilan. Dahil siya ay isang martir, isa rin yung dahilan. At isa rin dahil binago niya ang kamalayan ng sabayang Pilipino. Pag-usapan natin yung kanyang serbisyo bilang manunulat. Alam natin lahat na meron siyang nobelang Nueve Tangere na may kapatid na El Filibusterismo. At sa pamamagitan ng kanyang mga nobelang ito, inalatag niya noong panahon yun ang mga kawalang katarungan sa ilab ng kolonyal na pamahalaan. Ipinakita niya ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa dayuhang pananakop, kundi laban din sa kamangmangan, katiwalian, at pang-aabuso. Nandito yung mga taga-historical commission at siguro pwede nyo akong i-correct kung ako ay mali. Pero sa pag-aaral natin, malaki ang influence sa kanya yung Age of Enlightenment sa Europe. Dahil yung mga ideya ng Age of Enlightenment, yun ang kanyang abot nung siya ay nag-aral sa Madrid. Mga ideyang nagsusunod ng kalayaan, karapatan, edukasyon, at paggamit ng katuwiran. At naniniwala si Rizal sa edukasyon na susi ng pag-unlad ng tao't bayan. Kaya doon sa Nueve Tangere, yung kanyang bida, si Crisostomo Ibarra, ang kanyang harangin, ang kanyang gustong gawin ay magtayo ng isang paaralan. At dahil gusto niya magpatayo ng paaralan, dito siya inaway noong kontrabida ng nobela, si Father Damaso. Dahil sa gusto niya magkaroon ng magandang edukasyon ang kabataan ng kanyang lugar. Madalas nating naririnig na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. At itong kasabihan na ito ay nanggaling sa bibig ni Jose Rizal. Para sa kanya, ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa mamamayan na may kaalaman, kakayahan mag-isip ang malaya. Sabi niya, ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Totoong-totoo yun, lalo na ngayon. Yung Generation Z natin, bagong henerasyon, mas mulat kesa sa mga dating henerasyon dahil sila ay konektado through IT, digitally connected. Kaya alam nila ang nangyayari at kaya dahil mabilis ang digital technology, sila rin ay wala silang pasyensya sa matagal na reforma. Kailangan agad-agad ang reforma. Yan siguro palagay ko kung si Jose Rizal ay buhay ngayon, talagang mamahalin niya itong ating Gen Z. At talagang sasabihin niya, totoo yung sinabi ko, na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Ngunit kahit na ipinaglarawan ni Rizal ang katuwiran, kapayapaan, kasarinlan, ang kanyang paraan ay hindi sa dahas, kundi sa panulat. Hindi galit, kundi katuwiran. Hindi pagkawasak, kundi reforma. Itinatag niya ang La Liga Pilipina upang pag-isahin ang mga Pilipino at itaguyod nito nagkakaisang Pilipino ang mapayapang pagbabago. Ngunit tapos lang ng ilang araw,
na pagtatag ng La Liga Pilipina, siya na ay kinuha ng mga pulis o Guardia Civil ng mga Kastila at yung mga Kastilang kolonya, mga nagko-colonize sa Pilipinas ay itinapon siya sa Dapitan. At doon nga kwento ni Vice Mayor ang importansya ngayon ng Dapitan. Ang kanyang pagdakip, dahil lang ipinaglalaban niya ang pagbabago, ito ay pinagbatakwa sa tuloy ang La Liga Pilipina. At isa sa mga mas radical na kasapi nitong ligang ito, si Andres Bonifacio, ay itinayo naman ang katipunan na hindi kasing payapa ng gustong gawin ni Jose Rizal kung hindi revolusyon. Tapos si Jose Rizal binaril sa Bagong Bayan, December 30, 1896. Naging sagisag siya ng pagmamahal sa bayan. Naging inspirasyon siya sa revolusyon na sinimula ni Andres Bonifacio. Napakahalaga ang aral ni Rizal at nananatili pang mahalaga hanggang ngayon. Pagtatayo ng bansang nangangailangan ng kaalaman, disiplina, pagkakaisa, at pangmatagalang pananaw. Hindi naabutan ni Rizal ang makabagong Pilipinas o yung bagong Pilipinas na sinasabi natin ngayon. Hindi niya nakita ang ating mga lansangan, tulay, paralan, tren, iba pang infrastruktura. Ngunit naunawan niya na ang pag-unlad ng bayan ay bunga ng paghahandang ginagawa para sa susunod na henerasyon. At di sa pumapasok yung Malolos flyover. Maraming salamat, Dani, at pinaalala nyo na ako ang gumawa nung unang steel flyover ng Pilipinas at dito ginawa sa inyong lungsod ng Malolos. At isang buwan bago nabuksan yung flyover, salamat, Dani, pinaalala mo na pinirmahan ko yung proklamasyon na nagbigay ng lupa at yun ay kasama na ng inyong City Hall at Government Center. Salamat, Dani, sa pagkikilala mo. At ito namang tren, hindi ko naman masasabi na ako nagtayo kasi maraming pangulo ang sumikap dyan. Nagsimula ang ideya nung si President Ramos ay nagbisita sa Espanya. At muna, yung mga Kastila ang propose nitong tren na ito. Ngunit, sa ginawa nila na feasibility study, hindi babagay, lugi ang Pilipinas. So, hindi natuloy. Inaayos yung mga papeles, yung mga numero para makaya ng Pilipinas. Umabot sa panahon ni Joseph Estrada at naghanap na lang ng ibang magpopondo. Ang problema ng mga ERAP ay yung marami nakatira, mga informal settlers na hindi niya malipat-lipat hanggang dumating ang EDSA 2. Ako tuloy ang naabutan at tinulungan ako ni Speaker de Venecia maghanap ng pondo, nahanap yung pondo galing sa China, at ako naman natapos ko yung paglilipat. Sabi nga ni Joe de Venecia sa akin, alam mo, kahit na hindi natin makompleto ang tren, basta yung right of way ng tren, malinis natin at malipat ang mga nakatira doon, yun na ang isang legacy ng iyong administrasyon. At mas gumanda yung legacy yun, tama si Dani. Nung sinabi niya, dapat in-city ang relocation at hindi itatapon sa malalayong lugar. Salamat sa iyong suggestion doon, Dani. Tapos noon,
dumating na nga, nalipat natin, matagal na panahon ginawa yun para mailipat sa parang mapayapa. Nagkaroon na naman ng problema sa utang natin sa China. So dumating naman ang susunod na Pangulo, si Pangulong Ninoy Aquino, nakahanap naman ng ibang magpopondo mula sa Kastila sana, mula sa China sana, hanggang nahanap niya yung pondo ng Japan. Tapos noon, okay, nahanap niya yung pondo ng Japan na tayo, na construct sa ilalim ni Presidente Duterte. Ngayon naman, sana magiging isa sa mga legasiya ni President Bongbong Marcos kung siya ay makapagbukas nitong Manila to Malolos tren ng North Rail. So, etong kasaysayan ng ating tren, ng ating flyover, at ng ating government center dito sa Malolos. At itong mga ito ay palagay ko mga simbolo ng paglilingkod ng national government sa lungsod ng Malolos. Karapat-dapat lang talaga na magbigay ng alay ang pamalang pambansa sa lungsod ng Malolos dahil ang dami rin yung naibigay na i-contribute sa ating kasaysayan. Yung Malolos Congress, yung unang saligang batas ng Pilipinas na isinulat dito sa Malolos. Kaya dahil na sa saligang batas, yung Malolos Congress, Malolos Constitution, ang Pilipinas ay naging kaunang-unang republikang konstitusyon sa buong Asia. Salamat sa ating mga bayani dito sa Malolos. Si Jose Rizal ay bayaning pambansa, bayani rin ang mga taga-Malolos. Bayani rin ang dahil kayo ang naging host ng First Republic not only in the Philippines but in Asia. So itong panahon ito, sa panahon ng kaarawan ni Rizal, at yung tinatanong ni Vice Mayor Gatchalian, ano na ba ang ating ang ibig sabihin ng mga prinsipyo ni Jose Rizal itong mga araw na ito. Ang isa ay tuloy tayong magtayo kagaya ng ginawa natin sa Malolos, infrastruktura, tren, city hall, at saka flyover. Tuloy-tuloy natin gawin ang mga infrastruktura para sa susunod na henerasyon. Pero higit sa lahat, dahil si Jose Rizal ay sa mapayapang paraan, ipinaglaban niya ang kasarilan, ang karapatan ng bawat tao at ibang mga importanteng prinsipyo. Yun din, ipaglaban din natin yung mga prinsipyo ni Rizal. Physical infrastructure, pati na rin yung infrastruktura para sa ating mga damdamin, ating puso, ating diwa. At itong araw na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigay niya tayo ng mga bayani kasama ni Jose Rizal. Ako rin naman nagpapasalamat dahil ang mga mamamayan ng Malolos ay maka-Diyos, maka-tao, maka-bansa. At yun din ay isang regalo mula sa Panginoon. Muli, happy birthday kay Jose Rizal. Happy Rizal Day sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. Muli maraming salamat po at muli palakpakan po natin ang ating panauhing padangal iginagalang Gloria Macapagal Arroyo, ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ginatawan, Kalawang Distrito ng Pampanga.
Inaaniyahan po si Ginoong Jose Ruel F. Pagiligan upang ipagkaloob sa ating panauhing pandangal ang publikasyong handog ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Ngayon din po ay aming inaaniyahan si ginagalang Daniel R. Fernando upang ipagkaloob sa ating panauhing pandangal ang isang pasasalamat mula sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Ngayon din po ay aming inaaniyahan si ginagalang Gilbert P. Gatchalian upang ipagkaloob sa ating panauhing pandangal ang sertipiko ng pagpapahalaga at isang pasasalamat mula sa pamahalaang lungsod ng Malolos. Ang sertipiko ng pagpapahalaga ay pinagkakaloob kay Gloria Macapagal Arroyo, ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kinatawan, ika-2 distrito ng Pampanga, sa kanyang makabulang pakikiisa at pagbibigay inspirasyon bilang panauhing pandangal sa isinagawang pagunita sa ika-165 taon ng kapanganakan ni Gat. Jose P. Rizal. Pinagkaloob ngayong ika-19 ng Hunyo 2026 sa NHCP Museo ng Kasaysayang Kapolitika ng Pilipinas, Dambanang Kasarial, Lungsod ng Malolos, Lalawigan ng Bulacan. Nilagdaan, Abogado Christian D. Natividad, Punong Lungsod. Dito na po nagtatapos ang ikalawang bahagi ng palatuntunang pang-alaala para sa ika-165 anibersaryo ng panganakan ni Gat. Jose P. Rizal dito sa Bantayog ni Gat. Jose P. Rizal, Dambanang Kasarial, Lungsod ng Malolos, Bulacan. Muli, maraming salamat po sa ating mga panauhin sa pangunguna ng ating mahal na panauhing pandangal, iginagalang Gloria Macapagal Arroyo, ika-14 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kinatawan ng ika-2 distrito ng Pampanga.